Sa kailaliman ng gabi ay binabaybay ni Emily ang daan pauwi. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasira ang gulong ng kanyang kotse. Ang malas niya dahil wala siyang ekstrang gulong. Kung sakali mang mayroon ay hindi naman siya marunong mag-ayos ng sasakyan. Iginala niya ang tingin sa paligid upang maghanap ng mahihinga ng tulong. Subalit hindi siya pinapansin ng mga dumadaan na residente. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang mister na si Oliver, pero hindi ito sumasagot. Maya-maya, huminto sa tapat niya ang isang itim na Ford Mustang. Nakahinga siya ng maluwag dahil bumaba mula roon ang kanyang best friend na si Levi. Bukod sa pagiging matalik na magkaibigan, ay magkasosyo rin sila sa negosyo. Emily, may problema ba? Oo, na-flat kasi ang gulong ng kotse ko. Tinawagan ko si Oliver para magpasundo pero hindi siya sumasagot. Wala ka talagang maaasahan dyan sa asawa mo. Dapat nga, sinundo ka niya pagkatapos ng trabaho mo eh. For sure, busy na naman yan sa online sugal, kaya wala siyang oras para sa'yo. Ikaw naman, hinuhusgahan mo agad ang mister ko. Nag-usap na kami, humingi na siya ng tawad dahil sa perang naipatalo niya. Nangako rin siya na tatalikuran na ang pagsusugal. 'Di ba sinabi na niya yun dati? Pero hindi naman niya tinutupad. Hay nako, ewan ko ba kung anong nagustuhan mo kay Oliver at pinatulan mo siya. Kung ako na lang sana ang pinakasalan mo, wala kang sakit sa ulo. 'Di ba napag-usapan na natin yan? Akala ko ba nakapag-move on ka na? At saka mas maigi nang hindi naging tayo. Tignan mo, ilang taon na ang friendship natin. Tama ka naman. Pero naiinis kasi ako kapag nakikita kong hindi ka tinatrato ng maayos ng husband mo. Minsan nga gusto ko na siyang sapukin. Pero nagpipigil lang ako dahil sa'yo. Salamat sa concern mo pero huwag mo na akong alalahanin. Sigurado naman ako na unti-unti nang nagbabago si Oliver. Siya nga pala, bakit nandito ka? Di ba sa kabilang kalsada ang daan pa uwi sa kondo mo? Pupunta ako sa restaurant na malapit dito. May date kasi ako. Eh kung ganon, puntahan mo na yung kadate mo. Huwag mo na siyang paghintayin. Mamaya na, ihahatid na muna kita pa uwi. Hindi maaatim ng konsensya ko ang iwan ka rito. Baka mapahama ka pa. Hating gabi na at maraming loko-loko sa kalsadang ito. Pero paano yung kadate mo? Baka mainip siya kakahintay at bigla na lang siyang umalis sa restaurant. At saka, hindi ko pwedeng iwan ang kotse ko. Tatawagan ko na lang ang assistant ko para kunin ang kotse mo. Huwag mo na ring isipin ang kadate ko. Ite-text ko na lang siya. Kung umalis siya, ang ibig sabihin lang yun ay hindi kami para sa isa't isa. Pero baka magtampo siya sa'yo. Huwag ka nang makulit. Ihahatid kita dahil yun ang gusto ko. Halika na. Sige na nga. Dahil sa pamimilit ni Levi ay sumakay na si Emily sa kotse nito. Habang nakasandal sa passenger seat ay napabaling ang tingin niya sa teddy bear keychain na nakasabit sa windshield. Nasa iyo pa rin pala ito? Ang tagal na nito ah. Di ba college students pa lang tayo nung ibinigay ko ito sa'yo? Oo, itinago ko pa rin yan hanggang ngayon. Baka kasi magtambo ka kapag itinapon ko. Pinaghirapan mo yung gawin eh. Kung hindi ako nagkakamali, binigay ko yan nung birthday mo. Iyon yata yung panahon na binawasan ng mga magulang ko ang allowance ko dahil pasaway ako. Wala akong pera pambili ng regalo kaya gumawa na lang ako ng keychain. Oo, tanda ko pa nga. Pinagtawanan ng mga classmates natin na yung gift mo. Pero tuwang-tuwa ako noon. Alam ko kasi na pinagpuyatan mo ang paggawa niyon. Ang sweet naman ng best friend ko. Nakakatuwa dahil hindi mo binabaliwala ang mga regalo ko sa'yo. Ikaw lang naman ang hindi nagpapahalaga sa mga binigay ko sa'yo. Hindi totoo yan no. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang mga regalo mo. Eh bakit noong ibinigay ko sa iyo ang puso, winasak mo lang? Ikaw talaga, Levi. Bigla mo namang isiningit sa usapan ng tungkol dyan. Joke lang, ikaw naman. Masyado kang seryoso. O narito na tayo sa bahay nyo. Nag-text din pala ang assistant ko. Nakuha na niya ang kotse mo. Nasa talyer na para ipaayos. Salamat ha. Maaasahan ka talaga. You're welcome. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako para sa'yo. Isang tawag mo lang. Pupuntahan na kita agad. Thank you. Ang swerte ko dahil ikaw ang best friend ko. Teka, tumutunog ang cellphone mo. Sagutin mo na. Baka importante yan. Yung kadate ko, siya ang tumatawag. Nako, puntahan mo na siya. Pakisabi na rin, sorry dahil sa akin ay naistorbo ang date nyo. Sige, aalis na ako. Ingat ka.
Good luck sa date mo, besh. Sana magka-love life ka na talaga para maikasal ka na rin. Magdilang anghel ka sana. Pagkaalis ng kaibigan ay pumasok na sa loob ng bahay si Emily. Nang makarating sa kusina ay nakita niya ang mister na si Oliver. Nagtaka siya dahil may kayakap itong babae. Namuo ang matinding selo sa kanyang dibdib kaya agad niyang nilapitan ng asawa. Mabilis namang naghiwalay ang mga ito nang mapansin ang presensya niya. Han, anong ibig sabihin nito? Sinong babaeng kasama mo? Bakit ang sweet niyo sa isa't isa? Han, relax ka lang. Wala kaming ginagawang masama. Eh kung ganun, sino siya? Bakit nandito siya sa bahay natin ng 10 oras ng gabi? Siya si Jenna. Pinsan ko siya. Ngayon mo lang nabanggit sa akin na may pinsan kang Jenna ang pangalan. Han, sobrang dami ng mga kamag-anak ko para isa-isahin ko pa. At saka biglaan ang pagdating ni Jenna. Naglaya siya sa bahay nila dahil minamaltrato siya ng stepfather niya. Wala siyang ibang matutuluyan kaya pumunta siya rito at kaya ako siya yinakap ay dahil kinomfort ko siya. Ganun pala yun? Sorry dahil naging malisyosa ako. Hello Jenna. Pasensya na sa naging reaction ko. Okay lang yun. Naiintindihan kita dahil dumating ako nang walang pasabi. Mabuti pa, aalis na ako. Teka, akala ko ba lumayas ka sa inyo? Saan ka pupunta niyan? Hindi ko nga alam eh. Baka matulog na lang ako sa gilid ng kalsada. Ayoko na kasing bumalik sa bahay namin. Tsak, sasaktan ulit ako ng stepfather ko. Eh kung dito ka na lang muna matulog, pwede kang manatili rito hanggang sa makahanap ka ng malilipatan. Talaga? Salamat ha. Totoo nga ang sabi ni Oliver na mabait ka. Wala yun. Pinsan ka ng asawa ko kaya ituturing din kitang bilang kapamilya. O siya, magpahinga ka na. Doon ka na lang magstay sa guest room. Sige, salamat ulit. Han, ihahatid ko lang si Jenna sa magiging kwarto niya. Sige Han, ikaw nang bahala kapag may kailangan siya. Nang maiwang mag-isa ay pinatawag ni Emily ang kanyang kasambahay. Inutusan niya itong maghain ng pagkain para sa kanya. Nakapaghapunan na sila Oliver at Jenna kaya mag-isa siyang kumain. Nang matapos ay umakyat na siya sa kwarto. Hinintay niya roon ang kanyang mister pero dumaan ang kalahating oras ay hindi pa rin ito dumarating. Nagtaka siya kaya naisip niyang pumunta sa guest room. Nang makarating ay akmang kakatok siya pero natigilan siya nang makarinig ng ungol mula sa loob ng guest room. Nakaramdam siya ng pagdududa kaya kinalampag niya ang pinto. Oliver? Jenna? Anong nangyayari riyan? Buksan niyo ang pinto. Subalit walang narinig na tugon si Emily. Dumaan pa lang ang ilang minuto bago bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas mula roon si Oliver. Han, bakit ka sumisigaw? Anong ginagawa niyo sa loob ng pinsan mo? Bakit narinig kong umuungol si Jenna? At saka akala ko ba ihahatid mo lang siya sa kwarto niya? Bakit ang tagal mo lumabas? Han, ano bang iniisip mo? Natagalan ako dahil tinulungan ko pa si Jenna sa pag-aayos ng mga gamit niya. Pero aksidente siyang nadulas kaya napasigaw siya sa sakit. Tignan mo siya oh. Sinilip ni Emily ang loob ng kwarto at nakita niya si Jenna na namimilipit sa sakit ng binti nito. Nag-aalala siya kaya nilapitan niya ito. Jenna, okay ka lang ba? Gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital para matignan ka ng doktor? Wag na, papahiran ko na lang ito ng yelo. Sigurado ka? Baka mamagayan. Ayos lang ako, malayo ito sa bituka. Sige na, matulog na kayo. Pwede nyo na akong iwan. Masyado na ako nakakaistorbo sa inyo. Sige, tawagin mo na lang kami kapag may kailangan ka. Niyaya na ni Emily si Oliver na umalis. Agad naman itong sumunod sa kanya. Nang makarating sa master's bedroom ay sabay silang natulog. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal ay napansin ni Emily na nagtitinginan sina Oliver at Jenna. Hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip ng magpinsan. Subalit pakiramdam niya ay may mali sa kinikilos ng mga ito. Han, 7 a.m. na. Baka malate ka sa trabaho mo. Di ba may meeting ka pa sa mga kliyente? Oo nga pala. Eh ikaw, hindi ka ba magbibihis? Di ba magbibenta ka ng insurance ngayon? Mamayang tanghali pa ako makikipagkita sa client ko. Sasamahan ko muna si Jenna rito sa bahay. Sige, maiwan ko na kayo. Binitiwan na ni Emily ang mga kubyerto saka nagtungo sa garahe. Ibang kotse muna ang ginamit niya dahil nasa talyer ang kanyang Honda CR-V. Nang makarating sa opisina ay agad siyang nagtungo sa function room. Sa kabutihang palad,
Naging maayos ang kanyang presentasyon at nakapag-close siya ng malaking deal. Pagkatapos ng pirmahan ng kontrata ay nagpunta na siya sa kanyang opisina. Pinilit niyang isubsob ang sarili sa trabaho pero lutang ang isip niya. Dahil doon, pinatay niya muna ang laptop niya saka siya nagtungo sa cafeteria. Nang makarating ay umorder siya ng cappuccino at ubi cake. Maya-maya, naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya ay tumambad sa kanya si Levi at umupo ito sa tabi niya. Bakit ka malungkot? Dapat nga masaya ka dahil nakapag-close ka ng deal. Paano mo naman nasabi na malungkot ako? Kilala kita. Ubi cake ang comfort food mo. Kumakain ka lang yan kapag malungkot ka. Tell me, what seems to be the problem? Baka makatulong ako. Kagabi, may dinalang babae sa bahay si Oliver. Ang sabi niya, pinsan niya raw yon. So, gusto mong paalisin ang pinsan niya? Hindi naman sa ganon. Sadyang hindi lang ako komportable. Pakiramdam ko kasi, di bali na nga, mukhang imposible naman yung iniisip ko. Bakit bigla mong iniba ang usapan? Diretsahin mo nga ako. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Wala, kalimutan mo na yon. Ililibre na lang kita ng pagkain. Ano bang gusto mo? Fine, hindi na kita kukulitin. Basta kapag handa ka na magkwento ay makikinig ako. Sige, pero ikaw muna magkwento ngayon. Kumusta yung kadate mo kagabi? Naabutan mo ba siya? Oo, Hana ang pangalan niya. Maganda siya at masayang kasama. Magkakaroon na nga kami ng second date. Wow, kailan naman yan? Next week. Balak naming pumunta sa Boracay ng kaming dalawa lang. Bongga ah. Ay yung second date nyo out of town agad? Sa Boracay ba talaga? Oo. Gusto ko siyang dalhin sa espesyal na lugar para iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa akin. Mukhang tinamaan ka na talaga. Kinikilig ako para sa iyo, Besh. Sigurado ako na sasagutin ka ni Hana. Walang dahilan para hindi ka niya magustuhan. Bukod sa gwapo, mayaman at mabait ka pa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala naman. But it sounds ironic habang pinapakinggan kita. Kung talagang lahat ng babae ay magkakagusto sa akin, bakit ikaw? Hindi mo ako nagustuhan. Ay, eto na naman po tayo. Never mind. Alam ko naman na si Oliver talaga ang mahal mo. At saka, wala na yan sa akin. Lalo na noong nakilala ko si Hana. Feeling ko siya talaga ang nakatadhana para sa akin. I'm happy for you, Besh. Just make sure na invited ako sa kasal mo. Kung hindi, magtatampo ako. Siyempre naman, kapag mangyari yon, ikaw ang una kong papadalhan ng invitation card. Aasahan ko yan ha. Maya-maya, tinawag ni Emily ang waiter. At hinayaan niyang umorder si Levi. Mabuti na lang, nandiyan ang kanyang best friend para damayan siya sa tuwing may problema siya. Malaki ang naitutulong nito para gumaan ang loob niya. Pagkatapos kumain ay bumalik na sila sa kanya-kanyang opisina upang magtrabaho. Isang beses, day off sa trabaho ni Emily kaya nanatili siya sa bahay. 4:00 na ng hapon pero napansin niyang naglalaro pa rin ng video games si Oliver at mukhang wala itong balak na tumayo mula roon. Nilapitan niya ito upang usisain. Han, hindi ka pa ba magbibihis? Di ba makikipagkita ka sa kliyente ngayong araw? Hindi na. Ayoko nang ituloy ang pagiging insurance agent. Pero bakit? Sayang naman na ginastos natin para maging lisensyadong ahente ka. Nawala na ako ng gana. Ang hirap palang magbenta ng insurance. Palagi akong nire-reject ng mga kliyente ko. Yung iba nga nakikipagkita lang sa akin para makapalibre ng kape. Han, mahirap talaga sa simula. Pero magtiyaga ka lang at magiging successful ka rin sa trabaho mo. Bingi ka ba? Sinabi ko na nga ayoko. Bakit mo ba ako pinipilit? Hay, hindi ko na alam kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Ayaw mong magmanis ng negosyo. Ayaw mo rin magtrabaho. Ano ba plano mo? Habang buhay ka na lang bang tatambay dito sa bahay? Tama nga ang mga magulang ko. Tamad ka at wala kang pangarap. Di lumabas din ang totoo na sinusumbatan mo ko. Nagmamalaki ka sa akin porket ikaw ang kumikita ng pera. Pasensya na dahil wala akong trabaho. Sorry din dahil dinala ko rito ang pinsan ko. 2 na tuloy kaming pinapakain mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin.
Pinipilit kitang magtrabaho para mapatunayan mo ang sarili mo sa parents ko. Kapag nakita nilang nagsisikap ka ay siguradong matatanggap ka na nila. Akala ko ba hindi mahalaga para sa'yo ang opinyon ng mga magulang mo? At mahal mo ako kahit ano pa ako. Isa pa, hindi ko na kailangan magtrabaho dahil limpak-limpak naman ang kinikita mo. Dito na lang ako sa bahay para mas marami akong oras sa'yo. Pero gusto kong mag-improve ka. Iba pa rin kapag gumikita ka ng sarili mong pera. Ang sabihin mo, pera lang ang mahalaga sa'yo. Halos lahat ng oras mo ay binubuhos mo sa trabaho. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo magkaanak. Diyan ka na nga, sinisira mo ang araw ko. Han, sandali. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Please, hayaan mo muna akong mag-explain. Sinubukan ni Emily na pakalmahin ang kanyang mister pero nagbingi-bingihan lang ito at lumabas sa gaming room. Napasabunot na lang siya sa sarili. Ang gusto lang niya ay ang ikabubuti ng kanyang mister. Ngunit minasama nito ang pamamaraan niya. Marahil naapakan ng ego nito dahil sa mga sinabi niya. Naisip niya na baka kailangang magpalamig ni Oliver kaya hindi niya muna ito kinulit. Dumaan ang mga linggo pero hindi pa rin sila nagkakaayos ng kanyang asawa. Hanggang sa nag-isip siya ng paraan upang suyuin ito. Isang gabi, nagluto siya ng paboritong pagkain ni Oliver. Nang matapos ay ipinaghain niya ito. Tinawag niya rin si Jenna upang saluhan sila. Han, masarap ba yung steak? Oo, okay naman ng lasa. Ang tipid mo namang sumagot. Galit ka pa rin ba sa akin? Masisisi mo ba ako? Nakaka-offend kasi ang mga sinabi mo. Porket successful ang career mo ay sinesermonan mo na ako. Tandaan mo, ako pa rin ang lalaki sa bahay na ito. I'm really sorry, Han. Di bale, simula ngayon, mag-iingat na ako sa mga salitang bibitawan ko. Siya nga pala, may regalo ako para sa'yo. Di ba pangarap mong magkaroon ng Rolex? Eto na oh. Ang ganda naman ito. Dati nakikita ko lang ito sa TV commercial. Ngayon suot ko na. Binili ko talaga yan para sa'yo. Advance gift ko yan para sa first wedding anniversary natin. Salamat, Han. You never fail to surprise me. Ibig bang sabihin yan, bati na tayo? Napatawad mo na ako? Yes, Han. Hindi na ako galit sa'yo. Pasensya na rin kung masyado akong naging sensitive. Kung tutuusin, tama ka naman eh. Kailangan kong magsikap para matanggap na ako ng mga magulang mo. Promise, maghahanap na talaga ako ng regular na trabaho. Pwede ka namang magtrabaho sa kumpanya. Handa akong tulungan ka. Huwag na. Business partner mo yung asungot na si Levi. Alam mo naman na palaging nagkakagulo kapag nagkikita kami. Mabait si Levi. Sa tingin ko, nami-misinterpret nyo lang ang isa't isa. Pero kapag nagkakilala na kayo ng lubusan ay magkakasundo kayo. Wala akong balak na makipag-close sa kanya. Mabuti pa, huwag na natin siya pag-usapan. Pupunta lang ako sa kwarto. I-video call ko ang mga kaibigan ko para ipagmayabang sa kanila itong Rolex. Siguradong may inggit sila sa akin. Pero hindi mo pa tapos ang pagkain mo. Busog na ako. Kayong dalawa na lang ni Jenna ang kumain. Tumayo na si Oliver sa kaumakyat ng kwarto. Binalingan naman ni Emily si Jenna. Okay ka lang ba, Jenna? Ang lalim yata ng iniisip mo. Natutuwa lang ako. Ang swerte ni Oliver dahil ikaw ang napangasawa niya. Halatang mahal na mahal mo siya. Oo naman. Ipinaglaban ko nga siya sa mga magulang ko. Siya nga pala, naghahanap ka ba ng mapagkakaabalahan? Nag-hire ng encoder ang company namin. Baka gusto mong mag-apply. Sige, gusto ko yan. Bukas na bukas ay magsisend ako ng resume. Napangiti si Emily dahil sa kanyang narinig. Iyon lang at ipinagpatuloy na niya ang pagkain. Pagkatapos ay umakyat na siya sa kwarto para tabihan ang kanyang mister. Masaya siya dahil nagkaayos na sila. Lumipas ang mga buwan hanggang sa napansin niya na mas naging malambing si Oliver. Nakahanap na rin ito ng trabaho bilang teller sa bangko. Gusto niya sana itong bigyan ng puhunan pero hindi ito marunong magpatakbo ng negosyo. Kaya nangamuhan na lang ito. Kasabay niyo na ay nagtrabaho na rin sa kumpanya si Jenna. Isang beses habang lula ng elevator ay kakwentuhan niya si Levi. Anong masasabi mo kay Jenna? Maganda siya, di ba? Masipag pang magtrabaho. Oo nga. Pero mabigat ang loob ko sa kanya. Sa tingin ko, meron siyang itinatago. Hindi kasi consistent ang mga sagot niya noong ini-interview ko siya. Siguro mainit ang dugo mo sa kanya dahil pinsan siya ni Oliver. Hindi naman.
Magaling lang akong kumilatis ng tao. Nababasa ko kapag nagsisinungaling ang kausap ko. Palibhasa, single ka pa rin kaya sobrang nega mo. Kamusta pala kayong dalawa ni Hana? Kailan mo siya ipapakilala sa akin? Next time na kapag natuloy na ang second date namin. Palagi yung nauudlot dahil busy ako. Nako, paano ka magkaka-love life niyan? Ganto na lang, ituloy mo ang pagpunta sa Boracay, ako muna ang sasalo sa mga maiiwan mong trabaho. Hindi ko tatanggihan yan dahil gusto ko ring mag-relax. Wala nang bawian yan ha? Oo naman, I got you besh. Pagkabukas ng pinto ng elevator ay lumabas na si Emily at Levi. Nagtungo sila sa meeting room upang harapin ang mga potensyal na investors. Lumipas ang mga araw hanggang sa isang beses, nasa opisina si Emily at abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Tambak ang trabaho niya at hindi na niya alam kung ano pa ang uunahin. Subalit hindi niya magawang magreklamo dahil siya naman ang nagpresentang humalili kay Levi habang nasa bakasyon nito. Maya-maya, napatayo siya nang bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang humahangos na si Levi. Besh, bakit nandito ka? Di ba ngayon ang biyahe mo papuntang Boracay? Oo, papunta na sana ako sa airport. Pero nagutom ako kaya dumaan ako sa restaurant. Guess what? Nakita ko roon sina Oliver at Jenna. Kung hawakan nila ang isa't isa ay parang hindi sila magpinsan. At naghalikan pa silang dalawa. Imposible ang sinasabi mo. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Sigurado ako sa nakita ko. Ngayon alam ko na kung bakit mabigat ang loob ko kay Oliver at Jenna. Makang manluloko pala sila. Nakuhanan mo ba sila ng video o picture habang naghahalikan sila? Hindi eh. Kailangan pa ba yun? Oo naman. Dapat may makita akong pruweba bago ako maniwala sa sinasabi mo. Baka kasi gumagawa ka lang ng kwento dahil ayaw mo kay Oliver. Really, Emily? Iniisip mo talaga na nagsisinungaling ako sa'yo? Nakalimutan mo na bang ako ang best friend mo? Ako ang karamay mo kapag may pinagdadaanan ka. Tapos pagbibintangan mo lang ako? Ayoko lang kasi na mag-away kami ni Oliver. Paano ko siya kukumprontahin kung wala akong ebidensya? Pagod na ako magbigay ng advice sa'yo. Total, kahit kailan naman, hindi mo ako pinakinggan. Simula ngayon, hahayaan na kitang magdesisyon para sa sarili mo. Pagkatapos magsalita ni Levi ay padabog itong lumabas ng opisina. Napabuntong hininga naman si Emily habang bumabalik sa kanyang pagkakaupo. Masakit para sa kanya na nagkatampuhan sila magkaibigan. Pero ayaw niyang makasamaan ng loob ang kanyang mister. Pakiramdam niya, naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato. Muli na lang niyang binalingan ng mga papeles. Sinubukan niyang libangin ang sarili. Pero hindi siya mapanatag, kaya tinawagan niya si Oliver. Agad naman itong sumagot. Han? Bakit napatawag ka? Namimiss na kasi kita, Han. Nasaan ka nga pala? Kasama mo ba si Jenna? Nandito ako sa trabaho. Katatapos ko lang mag-lunch break. Hindi ko kasama si Jenna. Di ba nagpaalam siya sa'yo? Nakikipagkita raw siya sa nanay at mga kapatid niya. Oo nga pala. Akala ko kasi... Never mind. Babalik na ako sa work. Ako rin. Baka mahuli pa ako ng manager ko. Bawal mag-cellphone dito. Ibinaba ni Emily ang kanyang cellphone at muli niyang itinoon ang atensyon sa pagtatrabaho. Pagsapit ng gabi ay isa-isa nang umuuwi ang mga empleyado. Pero nanatili pa rin siya sa kanyang opisina dahil may mga pinipirmahan pa siyang dokumento. Maya-maya, nagtungo siya sa coffee bar para magtimpla ng kape. Siya na ang gumawa nun dahil pinauwi na niya ang kanyang sekretarya. Habang pinapagana ang coffee maker ay naramdaman niya na may nakatingin sa kanya. Agad niyang inangat ang ulo niya at nakita niya ang isang anino na tumatakbo. Sinubukan niyang sundan niyon pero hindi niya yon naabutan. Sinong nandyan? Lumingali nga sa paligid si Emily pero wala siyang nakita na ibang tao. Hinilot niya ang kanyang sentido. Naisip niya na dala ng matinding pagod kaya kung ano-anong nakikita niya. Unti-unti na rin siyang nakaramdam ng antok. Hindi na niya itinuloy ang pagtitimpla ng kape. Kinuha na niya ang kanyang bag sa kalumabas ng kumpanya. Pagkarating sa parking lot ay sumakay siya sa kanyang kotse sa pinaandar yon. Ngunit habang tinatahak ang daan ay napansin niya na may mali sa kanyang sasakyan. Tila dumoble ang bilis niyon kahit mabagal lang ang pagpapatakbo niya. Kinabig niya ang preno pero hindi huminto ang kotse. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa manibela hanggang sa napagtanto niya na babangga ang kanyang kotse sa malaking poste. Naging mabilis ang pangyayari. Nakarinig siya ng malakas na kalabog at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang ulo at katawan. Sinuri niya ang sarili at doon lang niya namalayan na naliligo siya sa sariling dugo.
Matindi rin ang pinsalan ng kanyang kotse. Ayaw pa niyang mamatay kaya kahit nanghihina ay pinilit niyang kunin ang cellphone sa kanyang bag. Tinawagan niya si Oliver. Oliver, please, sagutin mo ang tawag ko. Kailangan kita ngayon. Naghintay pa si Emily pero ringtone lang ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Hanggang sa tuluyan ng lumabo ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagising si Emily dahil nasilaw siya sa ilaw na nanggagaling sa kisame. Marahan niyang iminulat ang mga mata at natagpuan niya ang sarili sa loob ng puting kwarto. May nakakabit na swero sa kanyang mga kamay kaya nakakasiguro siya na nasa ospital siya. Maya-maya ay bumukas ang pinto at nakita niyang pumasok ang matalik na kaibigan. Levi, ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Ako nga. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa rin ako. Masakit din ang mga sugat ko. Bakit nga pala narito ka? Di ba dapat nasa Boracay ka at kasama mo si Hana? Kinansel ko ang flight dahil nalaman ko na naaksidente ka. May lalaki kasi na tumawag sa akin. Nakuha niya raw ang number ko mula sa emergency phone book mo. Sandali lang, tatawagin ko siya. Dumungaw sa pinto si Levi at pinapasok ang maedad na lalaki. Nakasuot ito ng denim jacket at sombrero. Manong, ano pong pangalan mo? Ako si Gio. Manong Gio, salamat dahil tinulungan mo ako. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Nako, huwag kang magpasalamat. Dapat nga magalit ka sa akin. Bakit naman po? Niligtas mo ang buhay ko. Dahil ako ang may kasalanan kung bakit ka na-aksidente. Sa totoo lang, buong araw kitang minamanmanan. Sinamantala ko habang abala ka sa pagtatrabaho at sinira ko ang makina ng kotse mo. Kung ganun, ikaw yung nakita ko sa kumpanya? Hindi nga ako namamalik mata. Ako nga yun. Napakasama mo. Bakit mo ako gustong patayin? Anong kasalanan ko sa'yo? Pasensya ka na. Napilitan lang akong sundin ang utos ni nila Oliver at Jenna. Dahil kailangan ko ng pera. May cancer kasi ang anak ko at wala akong kakayahang ipagamot siya. Pero nung nakita ko na naghihingalo ka bigla akong nakonsensya at gumawa ko ng paraan para tulungan ka. Sandali. Tama bang dinig ko? Sila Oliver at Jenna ang nag-utos sa'yo? Sila nga. Gusto ka nilang ipapatay. Nagpapanggap lang din silang magpinsan. Ang totoo, magkalaguyo sila. Ilang beses na akong kinumbinsin ni Oliver na patayin ka. Katwiran niya kapag wala ka na mapupunta sa kanya ang lahat ng ari-arian mo at malaya na siyang makipagrelasyon kay Jenna. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Oliver. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Sinuway ko ang mga magulang ko para sa kanya. Tapos ito ang igaganti niya sa akin. At ang Jenna na yun, tinanggap ko siya ng maayos sa bahay ko. Pero kabit pala siya ng asawa ko. Tama na, Emily. Baka lumala ang mga sugat mo kapag nagdabog ka pa. Pasensya ka na, Levi. Hindi ako agad naniwala sa'yo. All this time, tama pala ang kutob mo. Ang mahalaga, alam mo na ang totoo. Basta huwag ka nang magpapaloko kay Oliver. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Ayoko. Sa bahay pa rin ako uuwi at makikisama pa rin ako kay Oliver. Kailan ka ba matatauhan, Emily? Alam ko na mahal mo si Oliver. Pero isipin mo rin ang kaligtasan mo. Tsak, itutuloy pa rin niya ang pagpapapatay sa'yo. Hindi mo na iintindihan. Pagkatapos ng mga nadiscover ko ay gusto ko na ring iwan si Oliver. Pero bago ko gawin niyon, maghahanap muna ako ng ebidensya na niloloko niya ako. At gagamitin ko yun laban sa kanya habang pa-file ako ng annulment. Nang sa ganun, wala siyang makuhang yaman mula sa akin. Pwede na niya makasama si Jenna pero maghihirap naman sila. Kahit sa ganung paraan man lang ay makaganti ako sa mga ginawa nila sa akin. Pero baka mapahamak ka. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan para manalo ka sa korte. Pwede natin kunin si Manong Gio bilang testigo. Kilala ko si Oliver. Magaling siyang magmanipula ng tao. At gagawin niya ang lahat para makatakas mula sa kasalanan niya. Nakalusot nga siya sa CCTV footage sa bahay anong plano mo? Magpapanggap akong bulag para maging kampante sila.
Kapag naglampungan sila sa harapan ko, ay palihim ko silang kukunan ng video. Nang sa ganun, magkaroon na ako ng pruweba na may affair sila. Papaaminin ko rin sila na gusto nila akong patayin. Kinakabahan ako sa balak mo. Pero wala akong choice kundi suportahan ka. Basta mag-iingat ka. Kapag nagka-problema, tawagan mo ako agad. Salamat, Levi. Kahit pasaway akong kaibigan, dinadamayan mo pa rin ako. Alam mo namang hindi kita matitiis. At saka sanay na ako sa'yo. College pa lang tayo. Pinapasakit mo ng ulo ko. Napangiti si Emily habang namumugto ang mga mata. Masaya siya na sa kabila ng pinagdadaan ng pagsubok ay mayroon siyang masasandalan. Hindi naman niya matawagan ng mga magulang niya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Sa kabutihang palad, sa Amerika nakatira ang mga ito kaya hindi nakikita ng mga ito kung gaano kahirap ang kalagayan niya. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Manong Chiyu. Aalis na ako. Bago pa ako maabutan ni Oliver, sabihan niyo lang ako kung kailangan ko nang humarap sa korte. Aaminin ko ang kasalanan ko at handa akong makulong. Sandali lang po. Di ba nabanggit mo na gipit ka sa pera? Ibigay mo po sa akin ang address mo. Papapuntahin ko roon ang assistant ko para magpadala ng tulong. Ako na po ang bahala sa mga gastusin ng anak mo hanggang sa gumaling siya. Hindi rin ako magsasampan ng kaso laban sa'yo. Maraming salamat. Sa kabila na ginawa ko ay naging mabuti ka pa rin sa akin. Ang mahalaga, nagsisi ka na. At sa huli, ginawa mo pa rin ang tama. Patuloy pang nakipag-usap si Emily kay Manong Chiyu. Hanggang sa umalis na ito. Maya-maya, muli niyang naramdaman ang pagkirot ng mga sugat niya kaya humiga na siya. Emily, magpahinga ka lang dyan. Lalabas ako para kausapin ng doktor mo. Kailangan nating kuntsabahin para maging effective ang pagpapanggap mo bilang bulag. Sige, sana nga, makumbinsin mo siya. Huwag kang mag-alala. Madali kong magagawa yun dahil shareholder ang pamilya ko sa ospital na ito. Oo nga pala, iba talaga kapag maraming koneksyon. Sinabi mo pa. Pagkalabas ni Levi ay ipinikit na ni Emily ang mga mata. Dahil sa ininom na gamot ay unti-unti siyang inantok. Pero muli niyang naramdaman ang pagbukas ng pinto. Nanigib ang dibdib niya nang marinig ang boses ni Oliver. Kasama pa nito si Jenna. Gusto niyang paulanan ng sampal ang dalawa pero pinigil niya ang sarili. At umakto siyang hindi nasilayan ng mga ito. Sinong nandyan? Magsalita ka, sinong nandyan? Han, ako ito, si Oliver. Nandito rin si Jenna. Nang malaman namin ang nangyari sa iyo ay nagbadali kaming pumunta rito. Kumusta ka na, Han? Hindi maayos ang lagay ko. Wala akong makita. Ang sabi ng doktor, habang buhay na ako mabubulag. Iyon rin nga ang narinig ko. Pero huwag kang mag-alala. Narito naman ako, hindi kita pababayaan. Talaga, Han? Mamahalin mo pa rin ako kahit pabigat lang ako sa'yo? Siyempre naman, mag-asawa tayo kaya dapat magtulungan tayo. Sigurado rin ako na aalagaan ka ni Jenna. Kami ang magiging mata mo. Salamat sa inyo. Pagkatapos magsalita ay niyakap si Emily ng kanyang mister. Ngunit wala siyang naramdaman na simpatya mula rito. Napansin niya rin na nagpigil ng tawa si Jenna. Batid niya na palihim nitong pinagbubunyi ang mapait na sinapit niya. Nagpupuyos siya sa galit. Nais niyang sabunutan ang haliparot na babae. Pero pinilit niyang kumalma. Hindi siya pwedeng magpadala sa kanyang emosyon dahil mabubulilyaso ang mga plano niya. Patuloy na nanatili si Emily sa ospital hanggang lumipas sa mga araw. Gumaling na ang mga sugat niya kaya pinayagan na siyang umuwi ng mga doktor. Pagkarating sa kanilang bahay ay inalalayan siyang maglakad ni Oliver. Nasa likod naman si Jenna at bit-bit nito ang mga gamit niya. Nandito na tayo sa kwarto natin, Han. Halika, tutulungan kitang umupo sa kama. Salamat, Han. Pwede niyo ba akong ikuha ng pagkain? Pero Han, hindi pa oras ng lunch. 10 a.m. pa lang. Paano yan? Sumasakit na ang sikmura ko. Di ba hindi ako pwedeng malipasan ng gutom? Di bale, uutusan ko na mga kasambahay na magluto ng maaga. Matutulog muna ako. Gisingin niyo lang ako kapag ready ng pagkain. Okay, Han. Maiwan ka muna namin para hindi ka maistorbo. Tumango naman si Emily bilang tugon. Kinapa niya ang kama saka dahan-dahang humiga. Ipinikit niya rin ang mga mata. Ilang saglit pa ay narinig niya ang pagsara ng pinto. Tsak nakalabas na sila Oliver at Jenna kaya bumangon na siya. Naghintay muna siya ng ilang minuto bago lumabas ng kwarto.
Maingat niyang sinuyod ang buong bahay para hanapin sila Oliver at Jenna. Natagpuan niya mga ito na nagtatago sa study room. Kagaya ng inaasahan ay naglalampungan ng mga ito. Tila umuusok ang ilong niya dahil sa galit. Agad niyang kinuha ang cellphone na nakaipit sa kanyang damit. Handa na siyang videohan ang pagtataksil nila Oliver at Jenna. Pero dahil sa matinding emosyon ay aksidente siyang natipalok at napaupo siya sa sahig. Nakalikha yun ng ingay kaya napalingon sila Oliver at Jenna. Mabuti na lang agad na nakapagtago si Emily. Kahit masakit ang mga paa ay pinilit niyang tumakbo pabalik sa kwarto. Nang makarating ay muli siyang humiga sa kama at nagtalokbong ng kumot. Maya-maya ay bumukas ang pinto at nakarinig siya ng yapag ng mga paa. Batid niyang sila Oliver at Jenna ang pumasok sa kwarto. Han? Han? Naririnig mo ba ako? Hindi naman sumagot si Emily at nagtulog-tulugan lang siya. Mukhang nakumbinsin niya sila Oliver at Jenna kaya umalis na ang mga ito. Alam ni Emily na pwede ulit siyang makakuha ng pagkakataon para hulihin ang panloloko ng dalawa. Ngunit magpapalamig muna siya at sa ibang araw na niya isasakatuparan ng balak niya. Dumaan ang mga linggo at ipinagpatuloy ni Emily ang pagpapanggap na bulag. Humanap siya ng pagkakataon para muling hulihin sila Oliver at Jenna. Pero sadyang magaling magtago ang mga ito. Isang beses, dinala si Emily ng kanyang mister sa garden area. Han, hintayin mo ako rito. Kukuha lang ko ng merienda. Sige, Han. Habang mag-isa ay ini-enjoy ni Emily ang malamig na simoy ng hangin. Napapangiti rin siya habang nilalanghap ang amoy ng mga bulaklak. Maya-maya, napansin niya ang Rolex na nasa lupa. Marahil aksidente iyong nahulog sa kamay ni Oliver bago ito umalis. Yuyuko sana si Emily para pulutin ang Rolex. Pero bigla siyang natigilan. Naisip niya na baka nagdududa si Oliver sa kapansanan niya at sinusubukan lang siya nito. Dahil doon, nanatiling tuwid ang pagkakaupo niya at nagkunwaring walang nakita. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Oliver. Mukhang kanina pa ito nakatayo sa likod niya at palihim siyang pinapanood. Han, nandito ng pagkain. Pizza at brownie sa mga ito. Meron ding pineapple juice. Thank you, Han. Sakto, nagkikrave ako ng pizza. Pinilit nang umiti ni Emily saka kumain ng merienda. Isang gabi, umiiling si Emily habang nakasandal sa sofa. Gusto niya sanang magliwaliw pero hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto dahil baka pagdudahan na naman siya ng kanyang mister. Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone. Ang best friend niya ang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. Bakit na ba tawag ka, Levi? Thank God sinagot mo ang tawag ko. Alam mo ba, mababaliw na ako sa pag-aalala sa'yo. Kumalma ka. Wala kang dapat ipag-alala dahil kontrolado kong sitwasyon. Hindi pa rin ako mapanatag. Lalo na't kasama mo sa iisang bubong ang mga gustong pumatay sa'yo. Paano kung lasunin ka nila? Sigurado ako na hindi nila gagawin yun. Dahil kapag may nangyaring masama sa akin ay sila ang unang pagbibintangan. At saka, nag-iingat sila sa mga kilos nila dahil ayaw nilang mahuli sila ng mga kasambahay. Maski na, kung sunduin na lang kita riyan at mag-isip na lang tayo ng ibang plano. I can't do that. Nandito na ako kaya wala nang atrasan. Teka, mukhang may paparating. Kailangan ko na itong ibaba. Dali-daling pinatay ni Emily ang cellphone at itinago iyon. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumukas ang pinto. Nasaksihan niyang pumasok sila Oliver at Jenna habang naglalampungan ang mga ito. Han? Ikaw ba yan? Oo, Han. Ako nga ito. Ano yung maingay? May kasama ka ba? Wala, Han. Mag-isa lang ako. Diyan ka lang muna sa sofa, ha? Magpapalit lang ako ng bedsheet kaya huwag kang lalapit dito sa kama. Sige, Han. Dito lang ako. Sabihan mo na lang ako kapag tapos ka na. Kagaya ng sinabi ni Emily ay nanatili siya sa pagkakaupo. Ngunit parang sinaksak ang puso niya habang pinapanood kung paano hagka ni Oliver ang katawan ni Jenna. Batid niya rin na pinipigilan ng mga ito ang pag-ungol. Kinuyom ni Emily ang mga kamao dahil sa matinding galit. Porket bulag siya ay harap-harapan siyang niloloko ng asawa niya. Sinamantala naman niya ang pagkakataon. Marahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at palihim na vinidyohan sila Oliver at Jenna habang nagsisiping ang mga ito. Dahil nalulunod sa sarap ay hindi napansin ng mga ito ang ginagawa niya. Sa wakas, may pruweba na siya sa pagtataksil ng kanyang mister.
Subalit nagtaka siya nang biglang tumigil sa pagtatalik sila Oliver at Jenna. Agad na tumayo ang mga ito at hinarap siya. Sabi ko na nga ba, hindi ka totoong bulag. Ano bang akala mo sa amin ni Emily? Hindi mo kami maluloko ng matagal dahil hindi kami kasing tanga mo. Sabihin mo sa amin, bakit mo pinalabas na bulag ka? Simple lang, dahil gusto kong makakuha ng ebidensya laban sa inyo. Ngayon, mapapatunayan ko na magkalaguyo kayo. Baliw kang babae ka. O bakit parang galit ka, Jenna? Parehas lang naman tayo nagsinungaling. Ako nagkunwaring bulag. Ikaw naman, nagpanggap kang pinsan ng mister ko. Pero ang totoo ay kabit ka niya. Malandi ka. Kahit ano pang sabihin mo, ako pa rin ang mahal ni Oliver. Pambihira ka, Jenna. Proud ka pa talaga sa pagiging kirida mo. Shut up, Emily. Huwag mong pagbuntunan ng galit si Jenna. Tanggapin mo na lang na hindi na kita mahal. Isa ka pa, Oliver. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo ako pinakasalan? Hindi pa ba obvious? Siyempre dahil sa pera mo. At hindi ako papayag na sirain mo ang mga plano ko. Ngayong alam mo na ang lahat, ay ako na mismo ang papatay sa'yo. Nanginig ang kalamnan ni Emily nang sugurin siya ni Oliver at sinakal nito ang leeg niya. Pero hindi siya papayag na magtagumpay ito kaya ginamit niya ang buong lakas upang tadyakan ang pagkalalaki nito. Aray! Ang sakit! Habang namimilipit sa kirot si Oliver ay nagmadali si Emily na tumakbo palabas ng kwarto. Hinablot naman ni Jenna ang buhok niya pero pinukpok niya ng lampshade ang ulo nito. Kaya napaupo ito sa sahig. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas. Pagkabukas niya ng gate ay namilog ang mga mata niya dahil sinalubong siya ni Levi. Ayos ka lang? Bakit ganyan ang itsura mo? Mabuti nandito ka. Nakipagbuno ako kila Oliver at Jenna. Alam na nila na nagpapanggap akong bulag. Sumama ka sa akin, itatakas kita. Tumango si Emily sa kadali-daling sumakay sa kotse ni Oliver. Habang umaandar yon ay narinig nila na sumisigaw sila Oliver at Jenna. Halatang nanggagalaiti sa galit ang mga ito. Emily, bumalik ka rito! Magtutuos pa tayo! Hahanapin ka namin kahit saan ka pa magpunta. Nagmistulan namang bingi si Emily. Hindi siya natatakot kahit ilang beses pa siyang pagbantaan nila Oliver at Jenna. Huminga siya ng malalim saka binalingan si Levi. Mabuti na lang dumating ka. Kundi baka napahamak na ako. Sinabi ko naman sa iyo delikado itong plano mo. Pero nagtagumpay naman ako. Tignan mo itong cellphone ko. May ebidensya na ako laban kila Oliver at Jenna. At makakaganti na ako sa kanila sa legal na paraan. Mabuti kung ganun. At least, hindi mo na kailangan makisama sa Oliver na yun. O bakit naiiyak ka? Di ba dapat masaya ka? Hindi ko kasi maiwasang malungkot. Akala ko mahal ako ni Oliver pero isang malaking kasinungalingan ang pagsasama namin. For sure, kapag nalaman yun ng mga magulang ko ay katakot-takot na sermon ang aabutin ko. Eh di wag mo munang ipaalam sa kanilang nangyari. Mas maganda rin kung magstay ka muna sa kondo ko. Sige, salamat talaga. Hindi lang kita best friend, ikaw din ang lifesaver ko. Masyado na kitang naiistorbo pero nandyan ka pa rin. Wala yon. Gusto ko ring masigurado ang kaligtasan mo. Kaya wag mong isipin na nakakaistorbo ka. Ngumiti naman si Emily. Parang hinaplos ang puso niya dahil sa narinig. Hanggang sa napatingin siya sa mukha ni Levi. Matagal na silang magkaibigan pero ngayon lang niya napagtanto na gwapo pala ito. Mamula-mula rin ang mga labi nito na parang nangiengganyong humalik. May dumi pa sa mukha ko? Bakit ganyan ka makatingin? Wala. Napansin ko lang kasi na bago yung kwintas mo. Ang ganda ha? Saan mo nabili yan? Ah, ito ba? Bigay ito ni Hannah. Ang bait niya no? Ako ang may kasalanan sa kanya dahil ipinostpone ko ang bakasyon namin pero siya pa ang nagbigay ng peace offering. Tungkol nga pala sa kanya. Hindi ba siya magsiselos kapag nagstay ako sa condo mo? Siguradong magsiselos siya dahil exclusive na ang pagdadate namin pero hindi ko na lang yun sasabihin sa kanya. Ayoko magsinungaling ka kay Hannah nang dahil sa akin. Baka mag-away pa kayo. Mag-check-in na lang ako sa hotel. Pero hindi kita pwedeng pabayaan na mag-isa. Tandaan mo, nasa panganib pa rin ang buhay mo. Mas mababantayan kita kapag nasa condo ka dahil mahigpit ang security doon. Kung sa bagay, may point ka. Hindi na umimik si Levi at ipinagpatuloy na nito ang pagmamaneho. Sumandal naman sa headrest ng kotse si Emily at tinanaw niya ang kalsada. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating na sila sa presinto.
Inireport nila ang kasamaan nila Oliver at Jenna. Ipinakita rin nila ang nakuhang video sa cellphone. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang dakpin ang dalawang kriminal. Pagkatapos nyo ay muling sumakay sa kotse sila Levi at Emily at dumiretso na sila sa condo unit. Magpahinga ka na. Huwag mo na munang isipin sila Oliver at Jenna. Sigurado namang mahuhuli sila ng mga pulis. Alam ko yon. O sige, matutulog na ako. Maiwan na kita. Kapag nagutom ka, kumuha ka na lang ng pagkain sa ref. Pagkatapos magwika ay lumabas na ng kwarto si Levi. Pabagsak namang inihiga ni Emily ang katawan niya sa kama at itinulog niya ang bigat ng kanyang loob. Bandang 3:00 na madaling araw nang maalimpungatan si Emily. Ngayon lang niya nakita na ganito kasaya ang kanyang kaibigan. Hinala niya si Hannah ang kausap nito. Ewan niya kung bakit pero nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hindi siya sanay na may ibang babaeng nagpapaligaya kay Levi. Pero batid niya na wala siyang karapatang magselos. Kung tutuusin, dapat maging masaya siya dahil nakatagpo na ng pag-ibig ang best friend niya. Nawala na siya ng ganang uminom kaya bumalik na siya sa kwarto. Kinabukasan, nakipagkita si Emily sa kanyang abogado. Inihayag niya ang kagustuhan na magsampa ng kasong adultery at attempted murder laban kina Oliver at Jenna. Sinamahan naman siya ni Levi upang magpakita ng suporta. Nang matapos ay dumaan sila sa coffee shop upang magkape. You made the right decision, Emily. Mabuti naman, nauntog na ang ulo mo. Akala ko talaga, hawang buhay ka magpapaloko sa mister mo. Please lang, huwag mong ipaalala sa akin na asawa ko si Oliver. I can't believe na nagpakasal ako sa ganung klaseng tao. Hindi na ako makapaghintay na maaprubahan ang annulment namin. Ako rin, excited na ako. Bakit naman? Ano bang gagawin mo kapag nahiwalay na ako kay Oliver? Di magpa-party ako. Ipagdiriwang natin ang pagiging single mo. Yun lang pala. Akala ko may plano ka pang iba. Ano naman pinaplano ko? Akala ko kasi ililibre mo ako ng trip sa Europe. Sure. Pero hintayin mo na natin ma-release ang annulment papers mo bago ako mag-book ng ticket. Sige, basta tuparin mo yan ha. Oo naman. Ako pa ba? Patuloy na gumulong ang kaso laban kila Oliver at Jenna. Ayon sa mga pulis na nakausap ni Emily ay tinangkapan tumakas ng dalawa pero nabigo ang mga ito. Dahil sa mga nakalap na ebidensya at sinumpaang salaysay ni Manong Gio, ay naging malakas ang puwersa ni Emily. Dumaan ang mga buwan hanggang susumapit ang araw na ilalabas ng judge ang hatol nito. Sa kabutihang palad, si Emily ang pinanigan ng korte. At tuluyan nang nakakulong sila Oliver at Jenna. Abot tenga ang ngiti ni Emily habang binabati siya ni Levi at ang kanyang abogado. Sobrang saya niya dahil wala nang bisa ang kanyang kasal. At nakalaya na siya mula sa toxic relationship. Subalit natigilan siya dahil matalim ang tingin sa kanya nila Oliver at Jenna. Sige lang, magpakasaya kayo ngayon. Pero hindi pa tayo tapos. Dahil gaganti kami. Hindi namin kayo patatahimikin dahil sinira niyo ang buhay namin. Magsasalita pa sana si Emily pero humarang sa harapan niya si Levi at dinuro nito si Oliver. Matagal na ako nagpipigil sa'yo dahil asawa ka ni Emily. Pero ngayong annulled na kayo, pwede ko na itong gawin. Napauwang ang bibig ni Emily nang makitang sinuntok ni Levi si Oliver. Dahil doon, nagkagulo ang lahat sa loob ng courtroom. Agad namang pumagitna ang mga court marshals at pinalabas ng mga ito si Levi. Sinundan naman ni Emily ang kanyang best friend. Hindi mo na dapat ginawa yun. Tutal, nahatulan na si Oliver. Pagbabayaran na niya ang kasamaan niya. Hindi ko napigilan ng sarili ko eh. Kulang pa nga yun dahil sa dami ng atraso niya sa'yo. Teka, bakit mo ba siya pinagtatanggol? Don't tell me, concerned ka pa rin sa kanya. Hindi no. Sa'yo nga ako nag-aalala. Paano kung tutuhanin ni Oliver ang banta niya? Nagaganti siya. Ayokong madamay ka. Wala kang dapat ikatakot dahil mabubulok na siya sa kulungan. At saka, kaya ko ang sarili ko. Nakalimutan mo yata na mahusay bang ipag-wrestling itong best friend mo. Ang lakas talaga ng bilib mo sa sarili. Mabuti pa, mag-celebrate na lang tayo. Tamang-tama, may bagong bukas na restaurant malapit dito. Balita ko, masarap daw ang kare-kare nila. Ano pa hinihintay natin? Pumunta na tayo roon. Maaliwala sa mukha ni Emily habang naglalakad. Niyaya niya rin ang abogado niya, pero tumanggi ito dahil may pupuntahan pa itong hearing. Dahil doon, si Levi lang ang kasama niyang pumunta sa restaurant.
In-order nila ang paborito nilang pagkain. Pero hindi pa sila nakontento. Pagsapit ng gabi ay nagtungo sila sa bar. Doon nila ipinagpatuloy ang pagdiriwang at nagpakalango sila sa alak. Well, ngayon ko lang nalaman na magaling ka palang umarte. Kalain mo yun? Nakumbinsi mo sila Oliver at Jenna na bulag ka. Oo nga eh. Thanks to them, nadiskubre ko ang acting skills ko. Akala nila maluloko nila pero sila ang napaikot ko. In fairness, bagay sila dahil pareha silang uto-uto. Ang harsh mo naman sa kanila. Paano ako naging malupit? Binigay ko pa rin ang gusto nila. At least, habang buhay na silang magkakasama. Malay mo, ikasal sila sa kulungan. Tama ka naman dyan. Anyway, ano ang next step mo ngayong single ka na? Tinatanong pa ba yan? Di inaabangan ko yung pinangako mong trip to Europe. Akala mo nakalimutan ko na no? Siyempre, tutuparin ko yon. Para yun sa best friend ko eh. Thank you for everything, Levi. Hindi ko malalagpasan ang problema ko kung hindi dahil sa'yo. Paano ba ako makakabawi sa'yo? Simple lang. Tulungan mo ako mapasagot si Hana. Yun lang ba? Sige, gusto mo ba mag-organize ako ng date para sa inyong dalawa? Hindi na. Tulungan mo na lang akong mamili ng singsing para sa kanya. Sa tingin mo, alin sa mga ito magugustuhan niya? Kinuha ni Levi ang maliit na kahon mula sa bulsa ng polo nito at pinakita ang dalawang singsing. Engagement ring sa mga iyan, di ba? Oo. Gusto ko na kasi mag-propose kay Hana. Habang nakikilala ko siya ay mas napapatunayan ko kung gaano siya kabuting tao. I'm really in love with her and I want to spend the rest of my life with her. Ang bilis naman yata. Di ba kakakilala nyo lang? Tama ka. Pero bihira lang dumating sa buhay ko ang katulad ni Hana. At ayoko siyang pakawalan. Seryoso ko na pala talaga sa kanya. She's a lucky girl. Hindi pa opisyal ang relasyon nyo pero gusto mo na siyang pakasalan. O bakit parang naluluha ka? Masaya lang ako dahil nahanap mo na ang destiny mo. Deserve mo yan dahil matagal kang naging single. Thank you, best friend. Di bale, darating din yung para sa'yo. Ayoko nang umasa. Mukhang malabo na yon. Okay, hindi na kita pipilitin kung ayaw mong ma-in love. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Alin ang mas maganda sa mga singsing na to? Sa tingin ko, mas maganda itong isa. Simple lang ang design at eleganteng tignan. Tama lang din ang laki ng diamond. Sige, eto ang ibibigay ko kay Hana. Thank you ha. Wala yun. Maliit na bagay lang yun kumpara sa mga nagawa mo para sa akin. Muling lumagok ng alak si Emily at sinaluhan naman siya ni Levi. Ilang oras pa silang nanatili sa bar hanggang sa nagdesisyon na silang bumalik sa kondo. Gusto mo bang kumain ng midnight snack? Hindi na, matutulog na ako. Hindi na hinintay ni Emily ang sasabihin ni Levi. Dali-dali na siyang pumasok sa loob ng tinutuluyang kwarto. Pagkasara ng pinto ay agad na tumulo ang luha mula sa mga mata niya. Totoo nga ang kasabihan na makikita mo lang ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya sayo. Noon, maraming beses niyang binasted si Levi dahil nangako siya sa sarili na hindi niya ito magiging nobyo. Natatakot kasi siya na masira ang kanilang pagkakaibigan. Pero nagsisisi na siya. Napagtanto niya na pwede niya palang mahalin si Levi na hinggit pa sa isang best friend. Subalit huli na ang lahat dahil si Hana na ang nagmamay-ari ng puso nito. Ililihim na lang niya ang kanyang damdamin upang hindi na magkagulo. Humiga siya sa kama pero hindi talaga siya dinadalaw ng antong kaya lumabas siya at nagtungo sa wine cellar. Nagbuka siya ng bote ng red wine at muling uminom. At kasabay nun ay binuksan niya ang cellphone niya saka nagpatugtog ng romantic music. Ipinikit niya rin ang mga mata niya. Inimagine niya na mayroon siyang kapartner saka sumasayaw ng waltz. Mukhang nabitin ang celebration natin ah. Pero bakit hindi mo ako tinawag? Hindi masayang uminom na mag-isa. Iminulat ni Emily ang mga mata nang marinig ang boses ni Levi. Agad niya ring inayos ang sarili. Mali ka. Hindi ako nagse-celebrate. Kung ganon, bakit ka umiinom ng alak? Secret. Hindi mo pwedeng malaman. Ang daya mo naman. Best friend mo ako, pero naglilihim ka sa akin. Trust me, mas maganda nang hindi mo malaman ang dahilan ng pag-inom ko. Pupunta na ako sa kwarto. Doon ko na lang uubusin itong wine. Alalayan kita, baka madapa ka. Hindi na. Kaya ko ang sarili ko. Dahil sa kalasingan ay natapilok si Emily at nawalan siya ng balanse sa kanyang katawan. Ang buong akala niya,
Susubsob ang katawan niya sa sahig. Pero sinalo siya ng matitipon ng braso ni Levi. Bumilis ang tibok ng dibdib niya nang mapagtanto na ilang dangkal na lang ang layo ng mga mukha nila. Parang tinatangay siya ng mabangong hininga ng binata kaya sinunggaban niya ang mga labi nito. Ginantihan naman ni Levi ang ginawa niya at ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang bewang. "Are you sure you want to do this?" "Yes." Naramdaman ni Emily na ibinababa ni Levi ang kanyang damit. Pinaunlakan naman niya ang kapusukan ng binata hanggang sa nagsalo sila sa mainit na gabi. Kinabukasan, nagising si Emily na mabigat ang pakiramdam. Nang igala niya ang tingin ay mag-isa na lang siya sa wine cellar. Napasabunot siya sa sarili nang maalala ang nangyari kagabi. Kaaan na lang ng kasal niya pero nakipag one night stand na agad siya at sa best friend pa niya. Ngunit wala na siyang magagawa para baguhin ang nangyari. Isa-isa na lang niyang pinulot ang mga damit sa kanagbihis. Nang masiguradong ayos ng itsura niya ay lumabas na siya. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Levi kaya natigilan siya. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata nito dahil sa matinding hiya. "Nagising ka na pala. Nakapagluto na ako. Mag-breakfast na tayo." "Hindi pa ako nagugutom. Pupunta na ako sa kwarto. Mauna ka na." "Iniiwasan mo ba ako dahil ba sa nangyari kagabi?" "Hindi no. Lilinawin ko lang. Walang ibig sabihin na yun nangyari. Dahil lang yun ng kalasingan. At hindi na yun mauulit. I promise. Hindi malalaman ni Hana ang tungkol doon." "Mabuti naman. Ayokong magalit sa akin kapag nagkataon baka tanggihan niya ang wedding proposal ko." "Huwag kang mag-alala. Matutuloy ang kasal mo kahit na anong mangyari." "The best ka talaga. Dahil dyan, ipapakilala na kita kay Hana. Magkikita kami mamaya. Gusto mo bang sumama?" "Hindi na. Aalis na rin ako mamaya. Wala na sila Oliver at Jenna sa bahay ko kaya pwede na akong bumalik doon." "That would be nice. Masusolo na namin ni Hana ang kondo na ito. We can do whatever we want." "Oo nga. Ayoko rin makaistorbo sa inyo. Maghihilamos lang ako." Bago pa tuluyang pumatak ang luha sa mga mata ni Emily ay nagtungo na siya sa kwarto. Dumiretso siya sa shower sa kanaligo. Nang nakapagbihis ay nag-impake na siya ng mga gamit. Kakaunti lang ang mga iyon kaya mabilis siyang natapos. Kasunod noon ay lumabas siya sa kwarto at nilapitan niya si Levi. "Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Pangako, ito na ang huling beses na hihingi ako ng tulong sa'yo. Hindi na kita iistorbohin para magkaroon ka ng oras kay Hana." "That's what I'm about to say. Kailangan mo nang pag-isipan ng maigi ang mga desisyon mo sa buhay. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa tabi mo ko. Kailangan ko ring mag-focus sa love life ko. Kung hindi, tatanda akong binata." "Oo na, hindi na kita guguluhin. Ganito na lang, kapag tumawag ako sa'yo, huwag mong sasagutin. Lalo na kapag kasama mo si Hana." "Deal." "O sige na, baka matraffic ka pa sa daan. Ipapahatid na kita sa driver." Tumango lang si Emily bilang tugon hanggang sa bumaba na siya sa garahe. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver saka sumakay siya sa kotse. Habang nararamdaman ng pag-andar ng sasakyan ay dumilim ang mukha niya. Batid niya kasi na ito na ang huling pagkakataon na masisilayan niya si Levi. Pagkatapos ng namagitan sa kanila ay hindi na niya ito kayang tingnan ng walang mali siya. Nahihiya rin siyang humarap kay Hana kaya hindi na siya nag-atubiling kilalanin ito. Tutal, pupunta na siya sa Europe. Naisip niya na hindi lang siya basta magbabakasyon. Doon na siya mananatili habang buhay. Mas maigi na yon kaysa makita niyang ikinakasal si Levi sa ibang babae. Dumaan ang mga buwan at naging abala si Emily sa pag-aasikaso ng mga dokumento para sa pagba-migrate niya. Kasabay nun ay tuluyan na siyang nawala ng komunikasyon kay Levi. Tsak na pinaghahandaan na nito ang kasal kay Hana. Isang beses habang kumakain ng almusal ay nasuka si Emily. "Ang baho naman itong fried rice at adobo. Ang pangit pa ng lasa. Siguro hindi fresh ang mga ingredients na sinahog sa mga ito. Ayoko na nga." Nawala na ng ganang kumain si Emily, kaya nagkulong na lang siya sa kwarto niya. Patuloy siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan hanggang sa napagdesisyonan niyang magpa-check sa doktor. Laking gulat niya nang sabihin nito na 6 na buwan na siyang buntis. Nakakasiguro siya na si Levi ang ama ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Masaya siya dahil magkakaroon na siya ng anak. Pero malungkot siya dahil hindi niya ito mabibigyan ng buong pamilya. Isang gabi, tulala si Emily habang nakahiga sa kama. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Bumilis ang pinding ng puso niya na makita sa screen ang pangalan ni Levi. Pinigilan niya ang sarili na sagutin ang tawag, pero hindi siya nagtagumpay. Namimiss na kasi niya ang boses ng binata. "Hello, Levi? Bakit ka tumawag?"
Gusto ko sanang isurprise si Hana bukas ng umaga. Pwede mo ba akong tulungan? Sorry Levi pero busy ako eh. Kumuha ka na lang ng event planner. Nakakapagtampo ka naman. Palagi kitang tinutulungan kapag may problema ka pero ngayong ako na nangangailangan ay tinatanggihan mo ko. Akala ko ba best friend tayo? Pasensya ka na. Pero hindi talaga pwede. Marami akong ginagawa at magpapacheck up ako bukas ng umaga. Bakit? May sakit ka ba? Wala. Basta hindi kita matutulungan. Ibababa ko na ito. Bago pa madulas ang bibig ni Emily ay pinatay na niya ang cellphone. Napagdesisyonan niyang ilihim kay Levi na nagdadalang tao siya. At kapag nanganak siya ay papalakihin niya na mag-isa ang bata. Mas maigi na yon para hindi siya magdulot ng problema. Binlock na rin niya ang number ni Levi para hindi na siya makontak nito. Pinagbilinan niya rin ng mga kasambahay na huwag papasukin ang binata kapag dumating ito. Kalaunan, tinawagan niya ang mga magulang niya. Ipinaalam niya sa mga ito ang kanyang kalagayan. Nagulat ang mga ito dahil sa tindi ng pinagdaanan niya. Nangako naman ang mami niya na kapag nakarating na siya sa Europe ay susunod ito para alagaan siya. Isang araw, naisipang mamasyal ni Emily upang malibang. Habang naglalakad sa park ay natameme siya nang makita si Levi. Matatag ang pagkakatayo nito habang tinitignan siya. Finally, nakita na kita. Dadalawin sana kita pero sabi ng guard sa subdivision, nasa blacklist ang pangalan ko. Kinausap din ako ng lawyer mo. Gusto mo na raw ibenta ang shares mo sa kumpanya dahil magmamigrate ka na sa Europe. Bakit hindi mo man lang ako kinausap ng personal? Para ka namang ibang tao. Sorry. Yun lang ba ang masasabi mo? Hindi ka man lang ba magpapaliwanag sa akin? Wala naman akong dapat ipaliwanag sa'yo. Bahay ko yun kaya desisyon ko kung sino ang papapuntahin ko doon. Hindi rin ako mapapadespedida party kaya hindi ko na sinabi na aalis ako. Oh, hindi ko akalain na pagsasalitan mo ko ng ganyan. Kung sa bagay wala kang problema kaya wala rin akong silbi para sa'yo. Ganyan ka naman di ba? Tinatawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Hindi mo na iintindihan. Ginagawa ko to para sa'yo. What do you mean? Anong kailangan ko sa pag-alis mo? Dahil buntis ako. Nagbunga yung nangyari sa atin. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong magkagulo. So aalis ka para ilihim sa akin ang pagbubuntis mo? At ilalayo mo sa akin ang anak ko? Ang selfish mo naman. Ito ang tamang gawin. Alam kong mahal mo si Hana at ikakasal ka na sa kanya. Ayokong masira ang relasyon nyo ng dahil sa amin, ng baby ko. Baby natin, hindi ko hahayaang lumaki ang anak natin ng walang kinikilalang ama. Pero paano si Hana? I'm sure masasaktan siya kapag nalaman niyang nakabuntis ka ng ibang babae. Baka umatras pa siya sa kasal nyo. Hindi ganun si Hana. Nakakatiyak akong maiintindihan niya ang sitwasyon natin. Paano ka nakakasiguro? Maybe she's a good person. Pero hindi naman siya martir para tanggapin na magkakaanak ka sa ibang babae. Papatunayan ko sa iyo na mauunawaan niya tayo. Tara, sumama ka sa akin. Dadalhin kita kay Hana. Bagamat naguguluhan ay sumunod pa rin si Emily kay Levi. Sumakay siya sa kotse ng binata at nanahimik siya habang binabaybay nila ang daan. Pagkalipas ng ilang minuto ay huminto sila sa Remedios University, kung saan sila nag-aral ng kolehiyo. Pumasok sila roon at dumiretso sa theater room. Anong ginagawa natin dito? Di ba gusto mong makilala si Hana? Nandito siya. Pinagtitripan mo ba ako? Tayong dalawa lang ang nandito. O bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Nasaan ba talaga si Hana? Naalala mo ba nung 4th year college tayo? Hinaya mo ako mag-audition sa isang play? Araw-araw mo akong kinukulit kaya pumayag ako. Luckily, parehas tayong natanggap at nakuha natin yung mga lead roles. Oo, natatandaan ko yun. Luis Martinez ang pangalan ng karakter mo at Hana Lopez naman ang sa akin. Tama. Ikinasal pa nga tayo roon, di ba? Noong araw na yon, doon ko na-realize na higit pa sa pagiging magkaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. At ikaw ang gusto kong maging asawa. Natameme si Emily. Pilit niyang pinagtatagpi-tagpi ang mga sinabi ni Levi. Kung ganun, ako si Hana? Ako ang babaeng mahal mo? Oo. At kahit na kailan, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Ibig sabihin na wala kang nakakadate na ibang babae? Hindi rin totoo na pupunta ka sa Boracay? Nagkunwari lang ako para pagsilosin ka. Nagbabaka sakali ako na marirealize mong mahal mo rin ako kapag nakipagrelasyon ako sa ibang babae. At noong gabing nasiraan ka ng kotse, hindi naman talaga ako makikipag-date noon. Ang totoo, sinundan kita. I wanted to make sure na ligtas kang makakauwi.
Naiyak pa ako sa kakaselos. Ako lang pala yung tinutukoy mo. Selos? Nagsiselos ka kay Hana? Oo. Akala ko kasi huli na para mahalin kita ng higit pa sa pagiging best friend. Tama bang nadinig ko? In love ka rin sa akin? Oo. Sinubukan kong pigilan ng damdamin ko pero hindi ko talaga kaya. Ikaw na ang laman ng puso ko, Levi. I can't imagine my life without you. Ako rin. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang mahal ko. At hindi nabawasan yun kahit noong ikinasal ka kay Oliver. Kung alam mo lang, gabi-gabi akong umiiyak kapag naiisip kong magkatabi kayo sa kama. Malimang pakinggan pero masaya ako nung nagkahiwalay kayo. Tama ka naman dahil hindi ka dapat mahalin si Oliver. Magkaiba kayo. You deserve all the love that I can give. Bakit ba hindi ko agad na-realize na mahal kita? E di sana ikaw ang naging asawa ko. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magpakasal at bumuo ng masayang pamilya. Dinukot ni Levi ang singsing mula sa bulsa ng pantalon sa kalumuhod. Ikaw ang namili ng singsing na ito kaya sigurado ako na magugustuhan mo ito. Emily Santos, will you spend the rest of your life with me? Yes, I will love you forever, Levi Ocampo. Abot tenga ang ngiti ni Emily habang isinusuot ni Levi ang singsing sa kanyang daliri. Maya-maya, naramdaman niya ring hinalikan nito ang kanyang tiyan. Sa wakas, baby, papakasalan na ako ng mami mo. Mabuti na lang, nabuo ka. Wala na siyang kawala sa akin. Teka, sinadya mo bang buntisin ako? Parang gano'n na nga. Teka, galit ka ba? Wala ba sa plano mo magkaroon ng anak? Hindi no. Noon pa lang pangarap ko na maging mami. Sigurado naman ako na magiging mabuting ina ka. Sana nga, maging kasing ganda mo ang baby natin. Pero wag siyang magmamana sa katigasan ng ulo mo. I just hope she can make better decision para hindi niya pagdaanan ng mga naranasan ko. Huwag kang mag-alala, nandito naman tayo eh. Papalakihin natin siya na puno ng pagmamahal at sisiguraduhin ko na magiging mataas ang standard niya sa lalaki. Kung makapagsalita ka, parang alam mo na magiging babae ang anak natin. Sigurado ako sa gender ng baby natin. Ako ang gumawa sa kanya eh. Gusto mo, magpustahan pa tayo. Loko ka ba? Pagpupustahan natin ang gender ng magiging baby natin. Kesa yun ang isipin mo, ibili mo na lang ako ng prutas. Sige, anong prutas ang gusto mo? Gusto ko yung prutas na walang buto. Ha? Ganyan ba talaga maglihi ang buntis? Meron bang prutas na walang buto? Meron yan. Please, maghanap ka. Sige ka. Kapag nagutom ako, magugutom din si baby. Oo, maghahanap na ako. Pero ihahatid mo na kita sa kondo. Mahirap na, baka mapagod ka pa. Bakit sa kondo mo? Doon na lang sa bahay ko. Doon ka muna para maalagaan kita. Kapag kasal na tayo, bibili ako ng malaking bahay at lilipat tayo ron. Sige nga, gusto rin naman kitang makasama. Ako rin, ipinapangako ko na ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo at ng magiging baby natin. Kinilig naman si Emily dahil sa tinuran ni Levi. Maya-maya, inihatid na siya nito sa kondo. Habang naroon ay hinintay niya itong dumating. Bandang 7:00 ng gabi ay bumukas ang pinto at pumasok doon si Levi. Baka sa mukha nito ang matinding pagod. Sinalubong naman niya ito ng mahigpit na yakap. Babe, dala mo na ba ang pinapabili ko? Sinuyod ko na ang lahat ng grocery stores at palengke. Pero seedless pakwan lang ang nakita ko. Pwede na ba ito? Oo naman, tara sa kusina, kainin na natin ito. Ikaw na lang, alam mo namang hindi ako kumakain ng pakwan. Nangilid naman ang luha sa mga mata ni Emily. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong mali? Napalakas ba ang boses ko? Hindi naman. Basta, bigla na lang ako nalungkot nung sinabi mo na hindi mo ako sasabayang kumain. Siguro dala lang ito ng hormones ko dahil buntis ako. Tahan na. Sige, kakain na rin ako ng pakwan. Talaga? Tara, kumain na tayo. Pagkarating sa kusina ay pinagsaluhan nila Emily at Levi ang pakwan. Patuloy na naging masaya ang kanilang relasyon hanggang sa inesikaso na rin nila ang kanilang kasal. Nais nilang maikasal bago tuluyang lumaki ang tiyan ni Emily. Nang malaman niyon ng mga kaibigan at kamag-anak nila ay nagulat ang mga ito. Subalit sinuportahan pa rin ng mga ito ang kanilang desisyon. Lumipas ang mga linggo hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang kasal. Sobrang saya nila dahil nasaksihan iyon ng mga mahal nila sa buhay. Nang matapos ang seremonya ay sinundan iyon ng resepsyon. Maya-maya ay parehas na nagtungo sa entablado sila Levi at Emily. Nagsalita sila gamit ang mikropono upang makuha ang atensyon ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo nyo sa kasal namin.
Pero bukod doon ay mayroon pa kaming gustong i-celebrate. Emily and I are expecting a baby. Nang marinig iyon ay nagpalakpakan ng mga bisita. Halatang masaya ang mga ito para sa kanila. Samantala, parang lumilipad sa alapaap si Emily. Sa pagkakataong yun ay tamang lalaki na ang minahal niya. Totoo nga ang kasabihan na marry your best friend. Patuloy na naging masaya ang pagsasama nila Emily at Levi. Pagkaraan ng ilang buwan ay isinilang ng kanilang anak. At tumpak nga ang hula ni Levi. Babae ang kanilang supling. Pinangalanan nila itong Eliza. Samantala, nakakulong pa rin sa bilangguan sila Oliver at Jenna. Plinano pangaraw ng mga ito na tumakas. Pero nahuli ng jail guards ang mga ito. Dahil doon, mas hinigpitan pa ang pagbabantay sa kulungan.